pagod na mukha at simpleng kasuotan. Ngunit ang kinauupuan niya ay sa upuan 3A ng business class. Nagbubulungan ang mga katabing pasahero. Hindi naman mukhang mayaman. Bakit siya nandito? Maging ang flight attendant ay malamig ang pakikitungo. Walang ganang inilapag ang baso sa kanyang harapan. Bigla, umalingaw-ngaw ang anunsyo ng kapitan sa loob ng eroplano. Mga ginoo at ginang, mangyaring tingnan po ninyo ang labas ng inyong mga bintana ngayon. Nang lumingon ang lahat, tila nagyelo ang kanilang mga mukha. Dahil ang nag-escort sa kanilang eroplano na humahawi sa kalangitan ay ang mga F-113 Raptor ng U.S. Air Force, ang pinakamalakas sa buong mundo. Ang kwento ngayon ay tungkol kay Lara Santos. Ang ating istorya ay magsisimula noong 2017 sa isang kampo ng mga refugee sa hangganan ng isang sona ng Sigalot sa gitnang silangan. Si Lara Santos ay isang 31 taong gulang na dating nurse captain sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Matapos maglingkod sa loob ng 7 taon, nag-retire siya at lumipat sa Estados Unidos. 2 taon na siya roon. Sa Washington, D.C., nag-aaral siya ng international relations upang maging isang UN translator. Ngunit isang anunsyo para sa agarang pangangailangan mula sa Medicine Sans Frontières, Doctors Without Borders, ang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang panawagan para sa mga nurse na voluntaryo sa isang sona ng Sigalot sa gitnang silangan. Dahil sa matinding kakulangan ng mga mediko, hindi siya nag-atubili. Isinara niya ang mga librong pang-review para sa UN Translator exam na nakapatong sa kanyang mesa at kinuha ang kanyang emergency first aid kit mula sa ilalim ng kama, isang kit na kasama niya mula pa noong siya'y nasa serbisyo militar. Habang hawak ang mabibigat na kagamitang medikal, naalala niya ang mga sandali sa medical corps, ang paggamot sa mga sugatang sundalo, ang kabanalan at bigat ng tungkuling magligtas ng buhay. Noong panahong iyon, lahat ng malapit kay Lara ay tumutol sa kanyang desisyon. Ang kanyang roommate ay nag-aalala, sinasabing masyadong mapanganib, pinayuhan naman siya ng kanyang propesor na mas mabuting mag-focus na lang sa paghahanda para sa exam. Ngunit may mas malalim na layunin si Lara. Ang kanyang pag-aaral ay hindi lamang para sa isang magandang trabaho. Gusto niyang gumawa ng isang bagay na tunay na makakatulong sa kapwa. Pagbaba niya ng eroplano at pagdating sa kampo ng mga refugee, ang realidad na kanyang hinarap ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa gitna ng mga guhong gusali dahil sa pambobomba, maririnig ang iyak ng mga bata. Walang maayos na pasilidad medikal. Mga sibilyan na may sugat ay naghihingalo sa ilalim ng mga tolda, nakahiga sa mga banig. Kulang maging ang benda, kaya't punit-punit na tela ang ginagamit nilang panapal sa sugat. Mula sa unang araw, nagtrabaho si Lara ng 18 oras araw-araw, walang pahinga. Gigising siya ng alas 4 ng umaga at magtatrabaho hanggang alas 10 ng gabi. Ginagamit ang lahat ng kaalaman at kasanayang natutunan niya sa AFP mula sa pagkontrol ng pagdurugo ng mga biktima ng bala hanggang sa paglalagay ng splint sa mga nabalian. Minsan, kulang maging ang pampamanhid, kaya't kailangang tiisin ng mga pasyente ang sakit habang ginagamot. Hawak ni Lara ang kanilang mga kamay. Sinasabayan sila sa pagtitiis. Maililigtas pa kaya natin ang batang ito? Tanong ng isang doktor mula sa France na may pag-aalala sa mukha, habang itinuturo ang isang batang lalaki na mga dlabang-dulaba, taong gulang. Maingat na sinuri ni Lara ang sugat ng bata at buong tiwalang sumagot, "Hanggat hindi tayo sumusuko, may paraan. Dalhin natin siya sa operating room ngayon din." Ang bata ay may shrapnel na bumaon sa kanyang tiyan, ngunit salamat sa mabilis at tamang first aid ni Lara at sa kanyang pag-asiste sa operasyon, nailigtas ang buhay nito. Makalipas ang ilang araw, ngumiti ang bata at sinabing, "Salamat po ate." Sa sandaling iyon, naintindihan ni Lara kung bakit kailangan niyang mapunta sa lugar na iyon. Lumipas ang 2 linggo. Dahil sa dedikasyon ni Lara,
Dose-dosenang buhay ang kanyang nailigtas. Tinawag siyang anghel ng mga lokal. At ang mga bata ay tumatakbo para yakapin siya sa tuwing makikita siya. Ngunit sa isang lugar ng digmaan, anumang oras ay maaaring mangyari ang hindi inaasahan. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng karaniwan. Nagsimula ang araw ni Lara ng alas 5 ng umaga. Inaalagaan ng mga sibilyang malubha ang kalagayan. Sa umaga, tumulong siya sa operasyon ng isang binatang may tama ng bala. Sa hapon, ginamot niya ang nabaling buto ng isang lola na naipit sa mga guho. Bandang alas 4 ng hapon, papunta na sana siya sa kanyang tulugan para magpahinga nang biglang umugong ang sirena ng air raid. Likas na ang lahat! Air raid! Sanay na siya sa tunog ng sirena, ngunit sa araw na iyon, tila mas apurahan ito. Pabilis ng pabilis ang ugong ng mga fighter jet sa kalangitan. Abala si Lara sa pagtulong sa mga sugatang hindi pa nakakalikas. Inaalalayan sila patungo sa mas ligtas na lugar. At sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa himpapawid, kasabay ng pag-angat ng itim na usok. Isang U.S. fighter jet ang bumabagsak matapos tamaan. Nakita ni Lara na nakalabas ang piloto gamit ang parachute, ngunit ang lugar na kanyang babagsakan ay mukhang napakadelikado, masyadong mapanganib. "Huwag kang pumunta!" Sigaw ng ibang mga voluntaryo, ngunit buo na ang desisyon ni Lara. Bilang isang dating sundalo at isang mediko, hindi niya ito maaaring palampasin. Kinuha niya ang kanyang first aid kit at, sa kabila ng nag-aalalang tingin ng kanyang mga kasama, tumakbo siya patungo sa pinagbagsakan ng eroplano. Habang tumatakbo si Lara, magkahalong emosyon ang bumabagabag sa kanya. Ang disiplinang militar na natutunan niya sa AFP at ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang mediko ay nagbabanggaan, lumilikha ng kakaibang tensyon. Sandali siyang nag-isip. Dapat ba niyang iligtas ang isang piloto ng kalaban? O dapat ba niyang unahin ang kaligtasan niya at ng kanilang grupo gaya ng sabi ng kanyang mga kasama? Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pag-aalinlangan. Mayroon siyang malinaw na paninindigan. Sa harap ng buhay, walang lahi, walang kinabibilangan, walang pagkakaiba ang kaibigan at kaaway. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan niya sa sandatahang lakas ng Pilipinas at ang pinakamataas na prinsipyong dapat sundin ng isang mediko. Ang tanawing bumungad kay Lara sa pinagbagsakan ay kalunos-lunos. Ang piloto ng U.S. fighter jet ay walang malay. Nakahandusay at gusot-gusot ang mga tali ng kanyang parachute. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang kaliwang binti. Ang kanyang flight suit sa kanang balikat ay punit na nagpapahiwatig ng posibleng bali. Humihinga siya ng mabilis, ngunit sa kabutihang palad, may pulso pa siya. "Sir, naririnig mo ba ako?" Isa akong mediko. Kalmado niyang sinuri ang kondisyon ng piloto. Una, tiniyak niya ang daanan ng hangin at sinuri ang kanyang malay. Ang piloto ay isang binatang mukhang nasa 28 taong gulang. At sa name tag sa kanyang helmet ay nakasulat ang Michael Johnson. Bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata at umungol. Agad na binuksan ni Lara ang kanyang first aid kit. Ang kit na ito, na lagi niyang dala mula pa noong nasa serbisyo, ay naglalaman ng lahat ng kailangan para sa emergency. Tourniquet, gauze, benda, pain reliever, at maging maliliit na piraso ng kahoy para sa splint. Unang kailangang asikasuhin ang pagdurugo sa binti. "Magiging maayos ka rin. Tutulungan kita." Inilagay ni Lara ang tourniquet sa itaas na bahagi ng binti ng piloto at diniinan ito. Sa kabutihang palad, hindi ito arterial bleeding, ngunit malakas pa rin ang pagdurugo. Nang huminto ang dugo, nilinis niya ang sugat at tinakpan ng gauze. Ang mga pagsasanay na paulit-ulit niyang ginawa sa AFP ay nakatatak na sa kanyang sistema. Ang bawat kilos niya ay mabilis at tumpak. Sunod ay ang balikat na posibleng may bali. Ang piloto ay paulit-ulit na nawawalan at nagkakamalay dahil sa matinding sakit. Tinurukan siya ni Lara ng pain reliever
at gumamit ng triangular bandage para immobilize ang balikat. Gamit ang isang maliit na splint mula sa kit, tiniyak niyang hindi gagalaw ang nabaling buto. Sir, anong pangalan mo? Huwag kang mawalan ng malay. Michael. Michael Johnson. Ang sakit. Okay, Michael. Magiging maayos ka rin. Tatawag ako ng rescue. Konting tiis lang. Sinubukan ni Lara na kontakin ang kanyang mga kasama sa radyo. Ngunit may problema. Ang lugar na iyon ay aktibong sona pa rin ng labanan, kaya't mahirap para sa isang ordinaryong rescue team na pumasok. Kailangan niyang direktang kontakin ang US Military Rescue, ngunit hindi niya alam kung paano. Noon, sa mahinang boses, nagsalita si Michael. Yung radyo ko, sa gilid ng helmet. Emergency frequency. Natagpuan ni Lara ang maliit na radyo sa helmet ng piloto. Bahagya siyang natigilan sa mga pindutang Ingles, ngunit mabilis niyang nahanap ang label na emergency frequency. Nagsalita si Lara sa Ingles. This is a medic from Doctors Without Borders. I have found a downed pilot and have administered first aid. Immediate rescue is needed. Mula sa kabilang linya, sumagot ang U. Matapos kumpirmahin ang lokasyon, sinabi nilang darating ang isang rescue helicopter sa loob ng 30 minuto. Sa mga sandaling iyon, kailangang patuloy na subaybayan ni Lara ang kondisyon ng piloto. Sa paglipas ng oras, unti-unting naging stable ang kondisyon ni Michael, huminto na ang pagdurugo at naayos na ang kanyang bali. Ngunit para maiwasan ang shock, kailangan niyang panatilihing gising si Michael. Michael, may pamilya ka ba? Makikita mo silang muli. Hindi naman gaanong kalubha ang mga sugat mo. Lumipas ang 30 minuto. Mula sa malayo, narinig na ang tunog ng helicopter. Papalapit na ang US Rescue Helicopter. Huling sinuri ni Lara ang piloto. Parating na ang mga kasama mo. Kapag na-check up ka na sa ospital, gagaling ka rin ng tuluyan. Detalyadong ipinaliwanag ni Lara sa Ingles ang kondisyon ng piloto at ang mga first aid na kanyang ginawa na mangha ang mga medic sa tumpak at profesional na paggamot ni Lara. Napakagaling ng iyong first aid. Sabi mo, medic ka? Saan ka nagsanay ng ganitong kasanayan? Tanong ng isang medic. Sandaling nag-atubili si Lara. Nag-isip siya kung dapat ba niyang sabihin na dati siyang nurse captain sa militar ng Pilipinas. Ngunit sa sitwasyong nakapagligtas siya ng buhay, walang dahilan para magsinungaling, naglingkod ako bilang nurse captain sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ngayon, voluntaryo ako sa Doctors Without Borders. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng mga US rescuer. Tiningnan nila si Lara ng may paggalang at pasasalamat. Lumapit ang kanilang pinuno at magalang na nagbigay pugay. Mula pala kayo sa militar ng Pilipinas. Magkatuwang ang ating mga bansa. Nagkaroon na kami ng pagkakataong magsanay kasama ang mga sundalong Pilipino. Maraming salamat. Maging si Michael, habang isinasakay sa stretcher, ay nagpasalamat kay Lara, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na muling makikita ang asawa at anak ko. Hinding-hindi ko ito makakalimutan habang buhay. Habang pinapanood ang papalayong helicopter, napuno si Lara ng kakaibang damdamin. May pagmamalaki, ngunit kasabay nito ay muli niyang naramdaman ang kalupitan ng digmaan. Ang pagliligtas ng buhay, anuman ang lahi o pinagmulan, doon niya napagtanto kung gaano ito kahalaga. Maging ang mga nag-alala noong una ay humanga sa kanyang katapangan. Isa kang tunay na mahusay na mediko, sabi ng doktor mula sa France, habang itinataas ang kanyang hinlalaki. Sabi naman ng nurse mula sa Germany, iyan ang diwa na dapat nating tularan. Ngunit para kay Lara, may mas malalim itong kahulugan. Napatunayan niya na ang mga prinsipyong natutunan niya bilang isang nurse captain sa AFP ay epektibo kahit sa ang panig ng mundo. Ang disiplinang militar at ang sinumpaang tungkulin ng isang mediko na natutunan niya sa kanyang bayan
ay may kapangyarihang magligtas ng buhay kahit sa kabilang dako ng mundo. Ipinagmalaki niya ito. Noong gabing iyon, isinulat ni Lara sa kanyang tala-arawan ang mga nangyari. Ngayon, nakapagligtas ako ng isang buhay. Hindi mahalaga kung sino siya o kung taga saan siya. Sa harap ng buhay, nawawala ang lahat ng hangganan. Ito ang prinsipyong dapat kong isabuhay. Makalipas ang 2 araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang pilotong si Michael ay ganap ng stable. At dahil sa mabilis at tumpak na first aid ni Lara, ang first aid na ginawa ni Nurse Santos ay textbook level. Kung nahuli lang ng kaunti, maaaring nagkaroon siya ng shock dahil sa pagdurugo o secondary injury sa kanyang bali. Perpekto talaga ang pagkakagawa. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Lara. Higit sa lahat, masaya siyang makakabalik ng ligtas si Michael sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang araw, isa pang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Isang opisyal na sulat ng pasasalamat ang ipinadala mula sa U.S. military base. Nakasaad dito, para kay Nurse Lara Santos ng Doctors Without Borders, taus-puso kaming nagpapasalamat sa iyong matapang na pagkilos at propesyonal na kaalamang medikal na nagligtas sa isang mahalagang buhay sa aming Air Force. Ipinakita mo ang tunay na diwa ng humanitarianism, isang katangiang hinahangaan ng lahat ng sundalo. Habang binabasa ang sulat, magkahalong emosyon ang naramdaman ni Lara. Kagalakan, kasabay ng mabigat na responsibilidad. Hindi niya inakalang magkakaroon ng ganito kalaking epekto ang kanyang maliit na ginawa. Ang kanyang mga kasama ay lubos na naantig sa kanyang kuwento, lalo na ang mga batang medical student na nagsabing natutunan nila kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang mediko at tiningnan siya ng may paghanga. Sinabi ni Lara sa kanila, tayo ay mga tagapagligtas ng buhay. Hindi mahalaga kung anong lahi o paniniwala ang buhay na iyon. Para sa isang mediko, mayroon lamang pasyente. Ngunit patapos na ang kanyang panahon ng voluntaryong serbisyo. Kailangan na niyang bumalik sa Amerika para maghanda sa UN Translator Exam. Isang paglalakbay tungo sa kanyang pangarap ang naghihintay. Bagamat may panghihinayang, sigurado siyang ang mga karanasan niya rito ay magiging malaking yaman sa kanyang buhay sa hinaharap. Sa huling araw, naghanda ng isang paalam ang mga lokal na bata at residente para kay Lara. Ang mga batang ginamot niya ay nagbigay ng mga regalong drawing na sila mismo ang gumawa. At ang mga lola ay nagluto ng kanilang tradisyonal na pagkain. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang taos-pusong pasasalamat. Ate, bumalik ka po sana, sabi ng 12 taong gulang na bata habang hawak ang kamay ni Lara. Napaluha rin si Lara. Noon niya napagtanto kung gaano kahalaga ang 2 linggong iyon sa kanya. Sa huling gabi, nag-bonfire si Lara at ang kanyang mga kasama. Sa ilalim ng kalangitan ng gitnang silangan na puno ng mga bituin, ibinahagi nila ang kani-kanilang mga karanasan at damdamin. Sinabi ni Anna, isang nurse mula sa Germany, na dahil kay Lara, natutunan niya ang tunay na diwa ng pagiging mediko. Si Pierre, ang doktor mula sa France, ay naantig sa pagkakita ng humanitarianism na lumalampas sa mga hangganan at ideolohiya. Habang nakikinig, naisip ni Lara na marami rin siyang natutunan. Hindi lamang mga kasanayang medikal, kundi pati na rin ang mas malalim na pag-unawa sa pagmamahal sa kapwa at sa kahalagahan ng buhay. Lalo na sa sandaling iniligtas niya ang pilotong si Michael, naging malinaw sa kanya kung ano ang tunay na halaga sa kanyang puso. Ang panahong kasama ko, kayo ang pinakamahalagang karanasan sa aking buhay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga natutunan ko rito. Tumango ang lahat ng kasama sa tapat na pananalita ni Lara. Sila rin ay umaming nakakuha ng malaking inspirasyon mula sa kanya. Kinabukasan,
Maagang gumising si Lara at huling nilibot ang kampo. Malaki na ang ipinagbago kumpara noong unang dating niya. May mga bagong mediko na dumating, mas naging sistematiko ang pasilidad, at bumuti na ang kalagayan ng mga pasyente. Higit sa lahat, makikita na ang pag-asa sa mga mukha ng mga tao. Papunta sa paliparan, biglang naisip ni Lara ang kalagayan ni Michael. Nakabalik na kaya siya nang ligtas sa kanyang pamilya? Lubusan na kayang gumaling ang kanyang mga sugat. Ngunit hindi sila nagpalitan ng contact information, kaya wala siyang paraan para malaman. Ipinagdasal na lamang niya sa kanyang puso na sana'y magaling na ito. Ang pinakamahirap na sandali ay ang pamamaalam sa kanyang mga kasama sa airport. Hindi niya akalaing ganito kasakit ang mahiwalay sa mga taong kasama niyang nagligtas ng buhay, nagbahagi ng panganib at sumandal sa isa't isa. Ngunit kailangan nilang tahakin ang kani-kanilang landas. Magkikita pa tayong muli balang araw. Hanggang sa muli, mag-ingat kayong lahat at maging masaya. Habang pasakay ng eroplano, inalala ni Lara ang nakalipas na 2 linggo. Noong una, ang plano niya ay magboluntaryo lamang at umuwi. Ngunit higit pa sa inaasahan ang kanyang natutunan at nakuha, higit sa lahat, nahanap niya ang malinaw na direksyon at mga prinsipyong dapat niyang isabuhay. Sa eroplanong pabalik sa Amerika, inayos ni Lara ang kanyang mga plano. 1 buwan na lang bago ang UN Translator exam. Kailangan niyang habulin ang mga araling hindi niya nabalikan, ngunit pakiramdam niya, ang karanasang ito ay makakatulong pa nga sa exam. Mas naging konkreto ang kanyang pangarap na magtrabaho sa pandaigdigang entablado. Pagdating sa Washington, D.C., sinalubong siya ng tumpok ng mga sulat at ng nag-aalalang bati ng kanyang roommate. Mabuti naman at nakabalik ka ng ligtas, sabi ng roommate niyang si Jessica sabay yakap. Ikinuwento ni Lara ang kanyang mga karanasan at hindi makapaniwala si Jessica. Grabe, parang pelikula, pero mukha kang pagod. Kailangan mong magpahinga. Ngunit walang gaanong oras si Lara para magpahinga. 1 buwan na lang bago ang UN exam. Kinabukasan, nagsimula siyang mag-aral muli sa library. Ngunit kakaiba, hindi siya makapag-focus. Laging sumasagi sa isip niya ang mga mukha ng mga bata sa kampo at iniisip niya ang kalagayan ni Michael. Makalipas ang 1 linggo, isang hindi inaasahang tawag ang dumating mula sa headquarters ng Doctors Without Borders. Ang kanyang activity report daw ay napakaganda at ang insidente ng pagligtas sa US pilot ay naging usap-usapan sa buong mundo. Ang kwento ninyo, Miss Santos, ay naibalita na sa iba't ibang media. Siyempre, protektado ang iyong personal na impormasyon, ngunit binabanggit ito bilang isang simbolikong halimbawa ng humanitarianism na walang hangganan. Nagulat si Lara. Hindi niya inakalang magkakaroon ng ganoong kahulugan ang kanyang ginawa. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng bigat. Nag-alinlangan siya kung karapat-dapat ba siya sa ganoong papuri. Ngunit agad niyang pinatatag ang kanyang loob. Ang mahalaga ay hindi ang opinyon ng iba, kundi ang patuloy na paggawa ng tama. Ang kanyang layunin na maging isang UN translator para makatulong sa mas maraming tao ay hindi nagbago. Habang mas lalo siyang nag-focus sa pag-aaral, isa pang nakakagulat na balita ang dumating. Isang tawag mula sa gobyerno ng Pilipinas na nagsasabing bibigyan siya ng isang pagkilala. Dahil daw sa kanyang kontribusyon sa pag-angat ng imahe ng bansa bilang isang Pilipino sa ibayong dagat. Nang marinig ang balita, hindi makapaniwala si Lara. Ginawa lang niya ang nararapat bilang isang mediko at hindi niya inakalang makakatanggap siya ng ganito kalaking atensyon. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng pagmamalaki. Ipinagmalaki niya na ang mga prinsipyong natutunan niya sa Pilipinas ay kinikilala sa pandaigdigang entablado. 2 linggo bago ang UN exam, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Lara mula sa isang U.S. Air Force Base
Ito na ang balitang matagal na niyang hinihintay tungkol kay Michael. Hello, Miss Lara Santos. Ako po si Officer Thompson, Public Affairs Officer ng U.S. Air Force. Si Lieutenant Michael Johnson po ay ganap ng magaling at nakabalik na sa kanyang bansa. Mayroon po siyang pinapasabi. Salamat daw po sa inyo, muli niyang nakasama ang kanyang pamilya. Gumaan ang pakiramdam ni Lara. Higit sa lahat, masaya siyang ligtas at kapiling na ni Michael ang kanyang pamilya. At may mas nakakagulat pang ikinuwento ang opisyal. Sa katunayan po, ang kwento ni Lieutenant Johnson ay naging usap-usapan sa buong U.S. military. Ang pandaigdigang pagkakaibigan at profesionalismo na ipinakita ng isang nurse na dating miyembro ng militar ng Pilipinas ay hinangaan ng lahat ng aming mga sundalo. Mananatili itong isang simbolikong halimbawa ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Pagkatapos ng tawag, napuno si Lara ng magkahalong damdamin, kagalakan, kasabay ng mabigat na responsibilidad. Hindi niya akalaing magdudulot ng ganito kalaking epekto ang kanyang maliit na ginawa. Ngunit pinatatag niya muli ang kanyang loob. Ang mahalaga ay patuloy na isabuhay ang mga tamang prinsipyo. Habang papalapit ang araw ng exam, sinimulan ni Lara ang kanyang huling pag-aaral. Ang kanyang karanasan sa gitnang silangan ay nakatulong sa pagpapalalim ng kanyang pag-unawa sa pandaigdigang politika. At ang mga naranasan niya mismo sa field ay naging kapakipakinabang sa kanyang paghahanda. Lalo na ang karanasan na makatrabaho ang mga taong may iba't ibang lahi na nagpatalas sa kanyang kakayahan sa wika. Sa araw ng exam, pumasok si Lara sa testing center nang may tiwala sa sarili. Mula sa written exam hanggang sa interview, naging maayos ang lahat, lalo na sa interview. Nang tanungin siya tungkol sa kanyang karanasan sa gitnang silangan, buong puso niyang ibinahagi ang kanyang mga natutunan. Ang pagtatrabaho sa pandaigdigang entablado ay hindi lamang simpleng pagsasali ng wika, kundi pag-unawa sa iba't ibang kultura at prinsipyo at pagiging tulay para sa komunikasyon. Sa aking karanasan sa gitnang silangan, lubos kong naunawaan ang kahalagahan nito. Tumango ang mga interviewer sa sagot ni Lara. Wari sumasang-ayon. Naramdaman nila ang katapatan na hindi lamang galing sa teorya, kundi mula sa tunay na karanasan. Habang naghihintay ng resulta, mas kalmado ang pakiramdam ni Lara. Sigurado siyang ginawa niya ang kanyang makakaya at ang karanasan sa gitnang silangan ay nagbigay sa kanya ng malaking tiwala sa sarili. Kahit bumagsak man siya, handa siyang subukan muli. Makalipas ang 2 linggo, dumating ang sulat na nagsasabing nakapasa siya. Hindi makapaniwala si Lara, paulit-ulit niyang binasa ang sulat. Opisyal na siyang isang UN translator. Niyakap siya ng kanyang roommate na si Jessica at nang tawagan niya ang kanyang mga magulang, narinig niya ang kanilang tuwa. Ngunit panandalian lang ang saya. Napalitan ito ng bagong alalahanin. Upang magtrabaho sa UN headquarters, kailangan niyang lumipat sa New York. May kaunting bigat sa kanyang dibdib na iwanan ang Washington, D.C. at mag-adjust sa bagong kapaligiran. Ngunit handa na si Lara. Ang karanasan sa gitnang silangan ay nagpatatag sa kanya. Nagkaroon siya ng tiwala na kaya niyang isabuhay ang kanyang mga prinsipyo saan man siya mapunta. Habang nag-iimpake para sa bagong simula, nakita ni Lara ang mga maliliit na alaala mula sa gitnang silangan. Ang mga drawing ng mga bata, ang litrato kasama ang mga kasamahan, at ang sulat ng pasasalamat mula sa U.S. military. Lahat ay mahalagang alaala. Ito na talaga ang simula ng bagong buhay. Tiningnan ni Lara ang sarili sa salamin at nangako, bilang isang UN translator, tutulong siya sa mas maraming tao at mag-aambag sa kapayapaan ng mundo. Dala ang mga prinsipyong natutunan sa gitnang silangan, handa na siya sa bagong hamon. Sa araw ng kanyang pag-alis patungong New York, nagpaalam siya kay Jessica sa airport. Malungkot iwanan ang roommate na naging sandalan niya, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik sa bagong simula. Habang nakasakay sa eroplano,
Inilarawan ni Lara sa kanyang isip ang hinaharap. Ang magtrabaho sa UN, makilala ang mga tao mula sa iba't ibang bansa, at maglingkod para sa kapayapaan at karapatang pantao ay nagbigay sa kanya ng excitement. Ngunit noon, hindi pa niya alam kung anong espesyal na pangyayari ang naghihintay sa kanya. Pagdating sa LaGuardia Airport sa New York, naramdaman ni Lara ang enerhiya ng bagong syudad, ngunit kasabay ng pananabik ay may kaunting kaba. Ang realidad na magtatrabaho na siya sa pandaigdigang entablado ay unti-unting lumilinaw. Habang nasa taxi, papuntang Manhattan, pinanood niya ang mga skyscraper sa labas ng bintana at kinilig siya sa isiping magiging bahagi na siya ng malaking syudad na ito. Unang araw sa UN headquarters. Maagang gumising si Lara at nagsuot ng business suit. Huling sinuri niya ang sarili sa salamin. Kakaiba ngunit bago ang pakiramdam na makita ang kanyang sarili, malayo sa simple at pagod niyang itsura noong nasa gitnang silangan siya. Pagdating sa UN headquarters, namangha siya sa laki nito. Nang makita ang mga watawat ng iba't ibang bansa na iwinawagayway, doon niya naramdaman na totoo na ngang nagtatrabaho na siya sa isang pandaigdigang organisasyon. Kasabay nito, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na pagtanto niyang ang bawat pag-uusap at pulong dito ay direktang nakakaapekto sa kapayapaan ng mundo. Ang unang linggo ay puno ng orientation at training. Habang nakikilala ang mga kasamahang translator mula sa iba't ibang bansa, naramdaman ni Lara na lalong lumalawak ang kanyang pananaw. Si Marie mula sa France, si Hans mula sa Germany, si Carlos mula sa Brazil, lahat sila ay kinikilala bilang pinakamagagaling sa kani-kanilang bansa. Narinig ko taga-Pilipinas ka. Angat na talaga ang reputasyon ng Pilipinas sa mundo ngayon, sabi ni Mariing. Ipinagmalaki ito ni Lara. Kasabay nito, lalong bumigat ang responsibilidad na katawanin ang Pilipinas. Naisip niyang ang bawat kilos niya ay maaaring makaapekto sa imahe ng kanyang bansa. Nang magsimula na ang tunay na trabaho, naipakita ni Lara ang kanyang galing bilang translator mula sa mga pulong ng Security Council hanggang sa mga debate ng Human Rights Committee. Siya ang nagsilbing tagasalin. Ang mga nakita at naramdaman niya mismo sa field ay nakatulong sa kanya na ihatid hindi lang ang mga salita, kundi ang tunay na kahulugan sa likod nito. Lalo na sa isang pulong tungkol sa isyu ng mga refugee, napansin ng marami ang kanyang pagsasalin. Hindi lang basta paglilipat ng wika, kundi ang tumpak na paghahatid ng emosyon at intensyon ng nagsasalita. Pagkatapos ng pulong, maraming delegasyon ang nagbigay ng positibong feedback sa kanya. Lumipas ang isang buwan at ganap nang naka-adjust si Lara sa buhay sa UN. Naging pang-araw-araw na gawain ang maagang pagpasok, pag-aaral ng mga balita mula sa buong mundo, at paghahanda para sa mga pulong. Lumalim din ang kanyang relasyon sa mga kasamahan at nagkaroon siya ng pagkakataong maranasan ang iba't ibang kultura. Isang gabi, naghahapunan si Lara kasama ang kanyang mga kasamahan sa isang restaurant sa Manhattan. Tinanong siya ni Hans, "Lara, ano ba ang nag-udyok sa iyo na maging translator?" Nag-isip sandali si Lara bago sumagot. Noong una, akala ko dahil lang may talento ako sa wika. Ngunit noong nagboluntaryo ako sa gitnang silangan, doon ko naintindihan kung gaano kahalaga ang tunay na komunikasyon. Ang pagtulong sa mga taong may iba't ibang wika at kultura na magkaintindihan iyon, ang naramdaman kong misyon ko. Sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay nagpahayag ng paghanga sa kanyang karanasan sa gitnang silangan. At sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Lara. Isang tawag mula sa Doctors Without Borders. May mahalaga raw silang sasabihin, ngunit hindi niya inaasahan ang nilalaman nito. "Miss Santos, may plano ka bang umuwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon?" Nakatanggap kami ng tawag mula sa gobyerno ng Pilipinas. Gusto nilang magdaos ng isang opisyal na seremonya ng pagkilala para sa iyo, bilang gantimpala sa iyong ginawa sa gitnang silangan. Nagulat si Lara. Ilang buwan na ang nakalipas
ngunit pinag-uusapan pa rin pala iyon. Ngunit dahil sa dami ng trabaho sa UN, mahirap maglaan ng oras para umuwi. Pag-iisipan ko po muna at tatawag ako ulit. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa kanyang mga kasamahan. Binati siya ng lahat at binigyan ng payo. Isang malaking karangalan iyan. Dapat mo talagang puntahan, sabi ni Marie. Sumang-ayon ang iba. Nag-isip si Lara. Sa isang banda, ito ay isang karangalan. Ngunit sa kabilang banda, nakakabigat ang sobrang atensyon. Noong gabing iyon, pinag-isipan niya ito ng matagal. Hindi niya talaga inasahan ang ganito kalaking epekto. Ngunit nagdesisyon siya, kahit na mabigat ang atensyon, ipagpapatuloy niya ang paggawa ng tama. Pagkatapos ng seremonya sa Pilipinas, bumalik si Lara sa New York at sumabak sa mas abalang schedule. Habang dumarami ang kanyang trabaho sa UN, lalo siyang kinilala sa kanyang galing, lalo na sa mga pulong tungkol sa East Asia, madalas siyang piliin bilang translator. Ang kanyang kakayahang magsalita ng Filipino, Ingles, Chinese at Japanese ay naging napakahalaga. Isang hapon, binigyan siya ng kanyang superior ng bagong assignment. Siya ang magiging translator para sa isang mahalagang pulong tungkol sa usapang pangkapayapaan sa gitnang silangan sa susunod na linggo. Espesyal ito para kay Lara, dahil ito ay tungkol sa kapayapaan sa mismong rehiyon kung saan siya nagsilbi. Napaka-importante ng pulong na ito. Dadalo ang mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang bansa at ang katumpakan ng pagsasalin ay maaaring makaapekto sa resulta ng negosasyon. Naramdaman ni Lara ang bigat ng responsibilidad. Ngunit umaasa siyang ang kanyang mga personal na karanasan doon ay makakatulong. Para maghanda, ilang araw niyang pinag-aralan ang mga materyales, ang sitwasyon sa gitnang silangan, ang posisyon ng bawat bansa, at ang mga teknikal na termino lahat ay kailangang perpekto. Habang nag-aaral hanggang gabi, laging sumasagi sa isip niya ang mga mukha ng mga taong nakilala niya roon. Sa araw ng pulong, mas maaga siyang dumating sa UN. Sa loob ng translation booth, huli niyang sinuri ang lahat at pinatatag ang kanyang loob. Ipinagdasal niyang magdala ng pag-asa sa mga tao sa rehiyong iyon ang pulong na ito. Nang magsimula ang pulong, sunod-sunod na nagsalita ang mga delegado. Perpektong naisalin ni Lara ang bawat pahayag. Maging sa mga pagkakataong nagiging emosyonal ang usapan, nanatili siyang kalmado at objektibo. Pagkatapos ng pulong, pinuri siya ng maraming delegasyon. Isang delegado mula sa isang bansa sa gitnang silangan ang nagsabi, "Naramdaman kong lubos na nauunawaan ng translator ang realidad sa aming rehiyon at nagpasalamat sa kanya." Noong gabing iyon, tinapos ni Lara ang araw kasama ang kanyang mga kasamahan, sinusuri ang resulta ng pulong. Bagamat maliit na hakbang, nakaramdam siya ng katuparan na nakapag-ambag siya sa landas tungo sa kapayapaan. Dumating ang tag-araw at nagpasya si Lara na magbakasyon. Para makapagpahinga at makita ang kanyang pamilya, nagplano siyang umuwi sa Pilipinas. Ngunit nagkaproblema siya sa pag-book ng flight. Dahil peak season, mahirap makakuha ng ticket sa economy class at napakamahal pa. Pero para naman ito sa pamilya ko, wala akong magagawa. Nag-book si Lara ng huling natitirang ticket sa economy class. Nasa pinakalikod ang upuan, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang importante ay makakasama niya ang kanyang pamilya. Sa araw ng pag-alis, simpleng bagahe lang ang dala ni Lara. Dahil sa abalang schedule sa UN, wala siyang oras na mag-ayos ng damit. Nakasuot lang siya ng komportableng maong at t-shirt, ngunit masaya siya sa pag-iisip na makikita na niya ang kanyang pamilya. Pagdating sa airport para mag-check-in, nagulat ang staff sa counter. "Ma'am, pasensya na po, pero nagkaroon po ng overbooking sa economy class. Puwede po ba namin kayong i-upgrade ng libre sa business class?" Nagulat si Lara. Isang hindi inaasahang swerte. Siyempre, pumayag siya. "Salamat." "Oo naman. Okay lang."
Ang bagong boarding pass ni Lara ay para sa upuan 3A, nasa unahan ng business class. Ngunit sandali siyang nag-alala sa kanyang suot. Okay lang kaya na ganito lang ang suot ko sa business class? Habang naghihintay sa gate, pinagmasdan niya ang ibang mga pasahero. Karamihan ay nakasuot ng business attire o mamahaling damit. Siya lang ang tanging mukhang simple. Ngunit pinatatag niya ang kanyang loob. Hindi mahalaga ang damit, ang mahalaga ay ang kalooban. Nagsimula na ang boarding. Unang pumasok ang mga pasahero ng business class. Pumila rin si Lara. Ngunit doon na niya naramdaman ang mga kakaibang tingin. Pasahero ba talaga yan ng business class? Ang simple ng suot niya. Narinig ni Lara ang mga bulungan, ngunit sinubukan niyang huwag pansinin. Mas inisip niya ang panahong makakasama niya ang kanyang pamilya. Pag-upo ni Lara sa upuan 3A, lalong tumindi ang mga mapanuring tingin, lalo na ang lalaking katabi niya, na halatang hindi komportable. Kung sino-sino na lang yata ang ina-upgrade ng mga airline ngayon. Malinaw na patama iyon sa kanya. Ngunit tinanggap ito ni Lara ng mahinahon. Alam niyang mayroon talagang ganitong mga prejudice kahit saan. Nang lumipad na ang eroplano at umabot sa cruising altitude, nagsimula na ang in-flight service. Ngunit ang serbisyong natanggap ni Lara ay ibang-iba sa iba. Ang mga flight attendant ay malamig at walang gana sa kanya. Basta na lang inilapag ang baso at mabilis na ipinaliwanag ang menu. Excuse me, pasahero rin ako ng business class. Pero bakit parang iba ang serbisyo? Magalang na sinabi ni Lara, ngunit walang ganang sumagot ang flight attendant. Ay, pasensya na po. Aayusin ko po agad. Ngunit hindi nagbago ang kanilang pakikitungo. Maging ang ibang mga flight attendant ay nagsimula na ring tumingin sa kanya ng kakaiba. Patuloy din ang matatalim na tingin ng ibang pasahero. Lalo na ang babae sa unahan, na nagbubulungan tungkol sa kanya kasama ang kaibigan. Hindi ko maintindihan kung paano nakakaupo sa business class ang ganyang itsura. Bumaba na talaga ang standard ng mga airline. Oo nga, kung ako yan, mahihiya ako. Nakakahiya sa iba. Sinasadya nilang lakasan ang boses para marinig ni Lara. Ngunit tiniis niya ito. Inalala niya ang mga hirap na dinanas sa gitnang silangan at pinatatag ang kanyang loob. Kaya kong tiisin ang ganitong mga tingin. Habang unti-unting tumatahimik ang eroplano, biglang umalingaw-ngaw ang anunsyo ng kapitan. Mga ginoo at ginang, isang anunsyo po. Nariyan po ba sa eroplano si Miss Lara Santos? Mangyaring tingnan po ninyo ang labas ng inyong mga bintana. Dahil sa biglaang anunsyo, nagbulungan ang lahat ng pasahero. Nagtaka rin si Lara, bakit biglang tinawag ang kanyang pangalan. Tumingin daw sa labas. May espesyal bang nangyayari? Isa-isang lumingon ang mga pasahero at sa sandaling iyon, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Sa labas, isang eskwadron ng mga F-1-2 fighter jet ng U.S. Air Force ang nag-escort sa kanilang eroplano. 4 na state-of-the-art na fighter jet, 2 sa bawat panig, ang perpektong lumilipad kasabay ng kanilang eroplano. Anong nangyayari? Bakit may mga fighter jet? Hindi makapaniwalang nakatingin ang mga pasahero sa labas. Noon, nagpatuloy ang ikalawang anunsyo ng kapitan, mga ginoo at ginang. Sa kasalukuyan, ang ating eroplano ay kasamang lumilipad ng pinakamalakas na F-22 ng U.S. Air Force. Ito ay isang espesyal na escort para sa isa sa ating mga pasahero, si Miss Lara Santos. Natahimik ang buong eroplano. Lahat ng mata ay nakatuon kay Lara. Ngunit ngayon, hindi na ito tingin ng pangungutya o pagwawalang bahala. Ito ay tingin ng pagkamangha at pagtataka. Nagpatuloy ang anunsyo ng kapitan. Ilang buwan lamang ang nakalipas, iniligtas ni Miss Lara Santos ang buhay ng isang piloto ng U.S. Air Force na bumagsak sa isang sona ng sigalot sa gitnang silangan. Ang escort na ito ngayon ay tanda ng pasasalamat ng U.S. Air Force
sa kanyang matapang na ginawa. Sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang atmosfera. Ang malamig na tingin kay Lara ay napalitan ng tingin ng paggalang at pasasalamat. Agad na lumapit ang hepe ng mga flight attendant kay Lara. Puno ng hiya at pagsisisi ang kanyang mukha. Miss Lara Santos, pasensya na po talaga. Hindi po namin alam. Kayo po pala ang nagligtas sa isa sa mga pinakamagiting na piloto ng Amerika. Puno ng taos-pusong emosyon ang kanyang boses. Lumapit din ang ibang mga flight attendant at yumuko ng malalim. Pasensya na po. Hindi po namin nakilala ang isang tunay na bayani. Ang mga pasaherong nangutya kay Lara ay isa-isang tumayo para humingi ng tawad. Lalo na ang babaeng pinakamatindi ang pangaalipusta, lumapit kay Lara na may luha sa mata. Pasensya na po talaga. Masyado akong naging mapanghusga. Nahihiya ako sa sarili ko sa paglapastangan sa isang taong tulad ninyo. Ang ibang mga pasahero ay nagsimula ng pumalakpak. Ang palakpak na nagsimula sa iilan ay kumalat sa buong eroplano. Pumuno ang masigabong palakpakan sa loob. Hindi makapaniwala si Lara sa lahat ng nangyayari. Hindi niya inakalang magkakaroon ng ganito kalaking epekto ang kanyang ginawa. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Nagpapasalamat siyang kinilala ng mga tao ang tunay na halaga. Ang mga fighter jet sa labas ay patuloy na nag-escort para itong isang maringal na seremonya sa kalangitan. Lahat ng pasahero ay nakatingin sa labas. Itinatatak sa kanilang isipan ang makasaysayang sandaling iyon. Habang papalapit sa Manila, nagbigay ng huling pagpupugay ang mga fighter jet. Nagpakitang gilas sila ng isang magandang aerial maneuver bago bumalik sa kani-kanilang base. Paglapag ng eroplano, isang espesyal na pagsalubong ang naghihintay. Mga matataas na opisyal ng U.S. military, ang personal na sumalubong kay Lara. Magalang silang sumaludo at nagpasalamat. Miss Lara Santos, ang buong U.S. Air Force ay nagpapasalamat sa iyong katapangan at dedikasyon. Isa kang tunay na bayani, mapagkumbabang tinanggap ni Lara ang pagkilala. Ngunit sa kanyang puso, nangako siya na patuloy niyang isasabuhay ang mga tamang prinsipyo. Habang papalabas ng airport, tumingala si Lara sa langit. Ang mga puting ulap ay payapang lumulutang sa bughaw na kalangitan. Habang pinagmamasdan ito, pabulong niyang sinabi, "Ang panlabas na anyo ay kumukupas, ngunit ang tunay na pagkatao ay laging lumalabas." At doon nagtapos ang espesyal na paglalakbay ni Lara. Ngunit ang kanyang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Dala ang bagong paninindigan na maglingkod sa mas maraming tao sa UN at mag-ambag sa kapayapaan ng mundo.